May bago na naman pong sinasabi. May bagong post si Atty. Harry Roque. Pinagtatawanan yung impeachment complaint filed by the Makabayan Black. Kasi ang sabi ni Atty. Harry Roque, wala daw na substance yung impeachment complaint ng Makabayan Black. Kasi paano anyang maging impeachable offense yung pagrarant at tantrums ng vice presidente ni Sara Duterte? Itong si Atty. Harry Roque. Umuwi ka na kasi dito sa Pilipinas. Harapin mo yung kaso mo, hindi yung nagtatago ka dyan. Yan tuloy, hindi mo alam yung kwento. Ang kwento mo, kwentong barbero. Malayo po ang kwento po ninyo. Hindi man po yung pagrant ang naging base ng impeachment. Ang base ng impeachment po, yung pagwaldas ni Inday ng confidential funds. Naintindihan mo? Nililis mo sa kwento. But before natin pag-usapan mga kababayan, ang balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating topic, si Atty. Harry Roque. Sayang yung pagiging international lawyer po ninyo. Sayang ng talino ninyo. Nawala na rin po kayo sa katinoan dahil sa kakatakbo ninyo, kakaiwas ninyo sa Congress. Ayan tuloy, naging puganti kayo. Pati yung mga balita dito, wala na kayong update na matino. Mali na yung nasasagap ninyong balita. Ito yung sabi niya. Mga kababayan, ito yung post niya, 9 hours ago pa lang. Sabi niya, as lawyer niya, I drafted 3 impeachment complaints. But reading the 2 impeachment complaints against BP Sara, simply a lull moment. Katawa-tawa. Sabi niya, a cursory look at this impeachment complaint shows a lack of substance behind their allegations. How can BP's rant, for instance, be a high crime and her tantrum be an impeachable offense? How can keeping her mouth shut a ground for impeachment? This was when BP Sara refused to answer some questions on the budget of her office. Malabo po yung kwentong nakuha po ninyo. Hindi man po yung rant ang base ng impeachment. Yung kanyang pagmumura at pagbabanta sa ating Pangulo na kanyang ipapapatay, subject yon ng investigation po ng NBI at ng DOJ. At ang kaso na pwedeng i-file sa kanya, paglabag sa Anti-Terrorism Act. Ang labas niya doon pag na-filean siya ng kaso, suspected terrorist si Sara. Naintindihan mo na Atty. Harry Roque. Damay nga, pati si Trixie Angeles.
Sabi dyan, ex-Press Secretary Trixie Cruz Angeles goes to NBI over BP Duterte probe. Kasama siya sa pinatawag po kasi kasama siya doon po sa sa mga participant sa presscon. Nagpa-presscon madaling araw si Sara Duterte. Sinaniban po ng masamang espiritu. Pinagmumura yung ating Pangulo at pinagbantaan pong ipapapatay. Hindi man po yung kasama. Ang subject ng impeachment po, yung korupsyon. Hindi man yung pagtantrums ni Sara at yung pagmumura niya doon sa presscon. Online presscon niya. Nililito po ninyo yung mga mamamayan kaya wala nang maniwala po sa inyo kundi kayo-kayo na lang. Pati nga yung panawagan ninyo, panawagan ng mga DDS vloggers na mag-aid sa people power, wala mang maniwalang mga maraming tao, nawala na, pati yung 32 million na mga bumoto kay Inday. Kaya bigo yung kanilang pagtitipon-tipon sa EDSA Shrine. Buti pa yung mga Marcos supporters ngayon, napakarami po. Nagrally ngayon po, mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ayan po, yung mga Marcos loyalists, nagtipon-tipon po. Ang dami po, mga kababayan, Yan po, prayer rally for peace to support our beloved President Bongbong Marcos at the EDSA People Power Monument. Yan po siya. Report ng Manila Bulletin. Look, leaders and members of the People's Alliance for Democracy and Reform, PADER, voluntarily shaved their heads this morning as demonstration of their unwavering support in solidarity with President Ferdinand Marcos Jr. amidst the challenges faced by his administration at People Power Monument in Quezon City, December 7. In their manifesto, PADER also expressed their commitment to stand with the people and the government to ensure good governance, peaceful communities, and prosperous future for the Filipino nation. Kaninang umaga yan, mga kababayan. Nagpa-shave ng kanilang mga ulo. Tapos ito yung ngayong hapon, ang dami na nila, di ba? Ang dami-dami, mga kababayan. Ang dami-dami po. Ang dami po. Yan po ang people power. Pero yung people power ng mga Duterte po, wala Mga langaw ang pumunta doon. Nag-withdraw na po ng support yung mga bumoto kay Sara Duterte kasi yung 31 million plus doon, mga Marcos supporters. Nakisakayin lang po si Sara, kaya nga hindi siya dumiretso sa pagtakbo sa pagkapangulo. Nag-slide siya, vice presidente. Kasi alam niya, kahit tatay niya nakaupo bilang pangulo, hindi man po siya mananalo. Yan ang katotohanan dyan. Napanood ko po yung interview ni Christian Isguera doon sa Fox First podcast niya po. Na-interview yung isang taga Pulse Asia. Tama yung analysis natin. Nang mag-declare na po sa pagkapangulo si BBM, bumulusok na po yung ratings ni Sara. Sabi yan sa survey ng Pulse Asia. Panoorin ninyo yung podcast ni interview sa taga Pulse Asia. Malabo po yung claim ni Sara Duterte na the 2022 election daw was mine already. Yun ang topic ni Christian Isguera po. Akma sa mga analysis natin na yung mga Duterte po nanalo sa national position dahil sa Marcos. Hindi po totoo na ang nagpanalo sa Bongbong Marcos
Yung mga DDS, mga Duterte po, wala man po, hindi kilala ang mga Duterte sa buong Pilipinas. Ang nagpakilala sa mga Duterte sa buong Pilipinas, Marcos, si Amy Marcos po. Ibinoto si Digong dahil kinampanya ni Amy Marcos. Kung hindi siya kinampanya ni Amy Marcos, talo. Ang mananalo po, si Grace po. Tama po? O ngayon, going back doon sa sinasabi ni Harry Roque, pinagtatawanan niya yung impeachment complaint. Hindi man po yung rant ang base ng impeachment, kundi yung korupsyon. Ito siya, Broad Coalition files second impeachment complaint versus Sara over confidential funds scandal. Yung corruption po, hindi man po yung subject ng impeachment, yung pagrarant niya, pagmumura, at pagbabanta. Yung pagmumura niya at pagbabanta, subject yon ng investigasyon ng NBI, DOJ, at ang malamang ikaso sa kanya, paglabag sa anti-terror law. Tama ba? Napakalinaw. The impeachment complaint cites 3 main grounds for action. Ano daw? Abuse, misuse, and wastage of 612.5 million in confidential funds. Pangalawa, systematic cover-up through fabricated reports, receipts, and documents submitted to the Commission on Audit. And pangatlo, deliberate obstruction of congressional investigation in oversight. Sabi po ng Impeachment Council and former Bayan Mona Congressman Nery Colmenares, na si Sara Duterte anya, inobstruct niya yung investigation. Nang mahulian niya ng Kamara ang anomalya, ginawa ni BP Sara ang lahat para pagtakpan ang kanyang kasalanan at pigilan ang paghahanap ng katotohanan. Tumanggi siyang humarap sa budget hearings at mga investigasyon ng Kongreso. Sabi naman po ni Lisa Masa, hindi dapat nilulustay ang pera ng taong bayan, hindi dapat binababoy ang mga mekanismo ng accountability. Corruption po ang base, hindi yung pagrant. Pagbabanta na papatayin yung Pangulo. Kaya sablay po yung inyong statement, Atty. Harry Roque, na pinagtatawanan mo. Ikaw ang lumabas na katawa-tawa kasi mali ang kwento mo. ang kwento mo, kwentong barbero, baseless ang kwento mo, fake news ka. Umuwi ka na kasi rito at harapin mo yung kaso mo, qualified human trafficking, para pag nandito ka, o di updated ka sa tamang kwento, hindi yung mga pagmamarites mo. Pari-parihas kayo ng mga kapwa mo, mga DDS vloggers, mahilig sa fake news. Inakalat ba naman na yung ating Speaker of the House, itinakbo daw sa ospital, na stroke daw. Kaya sirang-sira na po ang sira na po ang reputasyon ninyo sa publiko dahil sa walang tigil ninyong pagpapakalat ng maling balita. Tama ba, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.